Mayroon nga bang isang time traveler na nanood sa laban ni Mike Tyson noong 1995? Magpahanggang ngayon mga kababayan ay marami ang kumbinsido na ang taong iyan na makikita natin sa larawan na tila ba mayroong hawak na isang smartphone ay isang time traveler. At alam nyo naman na simple lamang ang dahilan kung bakit nila nasabi ang bagay na yon. Isang time traveler di umano ang taong iyan dahil mayroon siyang hawak-hawak na smartphone sa panahon na hindi pa naimbento ang naturang teknolohiya. Dapat nga ba nating paniwalaan ang konspirasiyang ito? Totoo nga bang mayroong isang time traveler na napadpad noong 1995 sa laban ni Mike Tyson? At ano-ano pa ang mga patunay rito? Well, gusto mong malaman ang buong kwento? Tara, pag-usapan natin yan! Noong 1995, talagang dinumog ng napakaraming tao ang laban na ito ni Mike Tyson at McNally. Hindi dahil sobrang lakas ni McNally at sobrang lakas din ni Mike Tyson, kundi dahil nami-miss ng mga tao si Tyson. Bakit? Halos 3 taon kasi itong nawala sa pagboboxing dahil siya ay nakulong sa kasong panggagahasa. Nagsimulang sumikat sa buong mundo si Mike Tyson mula noong 1985. Pero pagsapit ng taong 1991, siya ay inaresto dahil sa kanyang kaso. At pagkatapos nga ng ilan pang mga hearing sa korte, siya ay tuluyang nakulong noong taong 1992. Noong 1991, talagang umalingaw-ngaw ang pangalan ni Mike Tyson sa buong mundo matapos niyang matalo ng 2 beses ang ranked number 2 sa heavyweights na si Donovan Razor Ruddock. At sa parehong ding taong iyon, November 8, 1991, haharapin na sana niya ang undisputed heavyweight champion na si Evander Holyfield. Pero ito ay naudlot dahil siya ay nagkakaso. Excited na sana ang mga boxing fans na mapanood ang makasaysayang laban na yon. Pero ito ay tuluyang nakansela dahil sa pagkakulong ni Mike Tyson. At dahil nga siya ay nasa kulungan, matagal-tagal rin itong hindi nagkaroon ng laban at nagpahinga sa pagboboxing. Pero sa kanyang paglabas noong 1995, ay na-excite muli ang kanyang mga fans, pati ang mga fans ng boxing sa buong mundo. At ang kanyang naging unang kalaban nga mula sa kanyang pagkakulong ay walang iba kundi si Peter McNally. Ang taong ito ay hindi ganun kasikat kumpara kay Mike Tyson, pero siya ay galing sa isang boksidor na pamilya. Well anyway, eto naman yung poster ng kanilang laban noong panahon na yon. Makikita natin dyan sa title na He's Back, referring to Mike Tyson sa kanyang pagbabalik sa boxing mula sa kulungan. At dahil nga po, given na sobrang sikat na ni Mike Tyson sa mga panahon na ito, tapos eto pa yung kauna-unahan niyang laban mula sa kanyang pagkakulong, ay talagang inabangan at dinumog ng napakaraming tao ang labang ito na nangyari sa MGM Grand Garden noong August 19, 1995. Dinaluhan ito ng mga napakaraming mayayamang mga tao, as in sobrang mayayaman. Ayon po sa ulat ng Los Angeles Times, sobra pa sa $80 million ang kinita ng labang ito. Available po sa YouTube mga kababayan ang video patungkol sa labang ito. At kung ito nga ay mapapanood nyo doon, masasabi mong napakabilis ng pangyayari. Una, agresibong-agresibo si Peter McNally sa pag-atake kay Mike Tyson. Malakas din ang taong ito. Actually, na-corner niya si Mike at nagpaulan ito ng napakaraming kamao. Pero mukhang hindi talaga uubra ang kanyang lakas kay Mike Tyson. At sa first round na yun, ay agad-agad siyang napatumba ni Mike Tyson ng 2 beses na nagresulta sa kanyang pagkatalo. At makikita nga natin dyan sa larawan na sobrang daming mga journalist at mga reporter ang nandun din sa laban. At sila ay mayroong hawak-hawak na mga kamera. Pero sa lahat ng mga taong iyan na nasa larawan na may hawak-hawak na kamera, isa lang ang nasa spotlight at umagaw sa atensyon ng mga tao sa ating panahon ngayon. Ito ay walang iba kundi ang taong iyan na mayroong hawak na tila ba isang smartphone. Papaano nagkaroon ng smartphone sa panahon na yan? Hindi pa naimbento ang smartphone. At kung tititigan nga po nating mabuti ang larawan, makikita natin dyan na tila ba mayroong pagkakatulad o resemblance ang kanyang hawak-hawak na camera sa mga smartphone na ginagamit natin ngayon. At nung ni-research ko po sa internet, wala talaga akong
nakita na smartphone na katulad sa mga smartphone natin na ginamit noong 1990s. Dahil nagsimula lamang itong lumabas noong year 2000 na. So ni isang kumpanya like Apple, Motorola, Nokia or Samsung ay hindi talaga naglabas noon ng ganyang uri ng smartphone noong 1990s. Pero bago po natin tuluyang paniwalaan na isa talagang time traveler ang taong ito dahil sa kanyang daladalang teknolohiya na hindi akma sa kanyang panahon, ay narito po ang ilang mga teorya sa internet na magpapatunay na di umano hindi talaga time traveler ang taong iyan. Unang teorya ay sinasabing isa lamang siyang napakayamang tao na mayroon ng access sa mga advanced na technology noong panahong 1995. Alam naman po natin na bago ibenta sa publiko ang ilang mga teknolohiya ay mayroon ng advanced na access ang ilang mga tao dito. Lalong-lalo na yung mga mayayamang tao dahil sa kanilang pera. And syempre dahil na rin sa mga koneksyon. At walang duda na talagang mayaman ang taong ito dahil siya ay nakapwesto sa front seat. Alam naman natin na sobrang mahal ng ticket dyan. Pero mukhang malabo ang teoryang ito dahil narito po ang timeline ng smartphone ayon sa textline.com. Noong 1994, naglabas ang ilang mga kumpanya ng ganitong klaseng smartphone na tinatawag na IBM Simon Personal Communicator. Touchscreen ang cellphone na yan. Pero wala itong camera. Pagsapit naman ng taong 1997, nakilala at sumikat ang terminolohiyang smartphone. Pero wala pa talagang smartphone ng mga panahon na yon. Ito ang tinatawag nilang smartphone, ang Ericsson GS88. At kasabay nun, na ipakilala sa publiko ang gaming. At ang kauna-unahang gaming ay ginawa po ng Nokia. Ito ay walang iba kundi ang sikat na nilalaro ng mga batang 90s noon na Snake. At pagsapit naman ng taong 1999, inilabas ng Japan ang kauna-unahang cellphone na mayroong front-facing camera. Sa sumunod na taon, year 2000, naglabas muli ang Japan ng isang cellphone na mayroon namang back camera. Pero kiniklaim rin ng Samsung na sila ang kauna-unahang gumawa nito. Ang mga early smartphones na yon ay malayong-malayo ang itsura sa mga smartphones na ginagamit natin ngayon. At inilabas naman ang kauna-unahang iPhone noong 2007. Dahil dyan, malabo po talaga ang teorya na isang mayamang tao na mayroong early access sa mga smartphones noong 1995 ang taong nasa larawan. Dahil masyadong maaga talaga ang 1995 sa mga taon ng pag-release ng modern smartphone na ginagamit natin ngayon. Pero mukhang itong pangalawang teorya ay kapani-paniwala na. Napag-alaman na noong taong 1995 ay mayroon ng mga sikat na digital camera na mayroong resemblance sa mga smartphone kapag ito ay nakatalikod. At narito nga po ang mga digital camera na yon na gawa ng Casio at Logitech. Makikita natin dyan na rectangular din ang itsura nito na para bang isang smartphone talaga. Pero yung dalawang teorya na nabanggit ko kanina ay mga teorya pa lamang. Wala pa itong kumpirmasyon. Pwede ring totoo na isa talagang time traveler ang nakita sa larawan. Kung siya ay isang time traveler, ano ang ginagawa niya sa laban ni Mike Tyson? Kung kayo naman po ang tatanungin mga kababayan, naniniwala ba kayong isa talagang time traveler ang nasa larawan? Hashtag yes or hashtag no, please comment down below. Para sa marami pang konspirasiya at kaalaman, patuloy lamang na tumutok dito. Ako po Sevad PUP, mabuhay ang bansang Pilipinas. Peace out! Boom! Before we end this vlog ay shout out po muna sa ating mga kababayan na aktibong nagkomento sa ating nakaraang video. Una, shout out po kay Ma'am Liosel Nieves. Pangalawa, shout out rin po kay Sir Alasan Musa. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik. Sagutin lamang ang hashtag yes or hashtag no para ikaw naman ang ma-shoutout sa ating susunod na video.